Kasi ang nangyayari yan, especially sa flood control projects, yung mga anomalies, parang ito na yung opportunity ng bansa natin para mag-reform di ba? Reform mode. Meron nga joke, being, sinasabi, yung mga biyaya daw, saka mga Bureau of Customs, nung marinig nila yung flood control, nainggit daw sila hindi nainggit. Sabi nila, nagmukha raw silang mga pickpocket saka mga snatchers na makita nila yung ginagawa sa DPWH. So anyway, ano lang yan, that's just in jest. Narinig ko yan sa mga taga-Bureau of Customs, narinig ko yan sa mga ibang taga-BIR. Alam mo, Senator, feeling namin, nagmukha kami mga pickpockets. Kasi hundreds of billions yung pag-uusapan sa flood control. Flood control pa lang yun. And I hope, because of this, of all these investigations, indictments, and all, sana mag-reform mode na tayo. And this is one good step, at least introduced by the new management, na papunta na sana tayo doon sa reform. After all, magkano na utang ng bansa natin, Commissioner? $17 trillion. And counting, di ba? Kayo rin nahihirapan pag-kolekte. Kasi kailangan itaas yung target ninyo para magkaroon tayo, wag lumaki yung ating budget deficit. Every time magde-deliberate kami ng budget, yun din ang problema namin. And I heard from no less than Acting Executive Secretary Recto, sabi niya, wala tayong pera for this year. Parang short na agad tayo ng paano mag-implement ng mga projects kasi counted na or factored in na yung borrowings. Parang something like 200 billion yung kukulangin. And they're looking for solutions on how to address that. Actual to, hindi ito yung projected deficit. Sa 2026 budget na naipasa, short na sila do sa mga items sa appropriations ng at least 200 billion pesos. And I suggested a solution. Sabi ko, FLR ang katapat niyan. para mawala para ma-menos yung 200 billion mahabol nyo, mag-FLR kayo. Especially those that are not agency-initiated projects. Yung mga na-insert lang sa House, sa Senate, sa BICAM. So, yun lang ang pwedeng solusyon Otherwise, short talaga tayo. Naka-input na dyan pati yung loans, yung borrowings natin for darating this year. Kulang pa rin tayo. And that's shocking, I think this is the first time that I heard na merong actual na, nandyan na yung GAA-approve na, short pa rin tayo. So, food for thought na sana magsama-sama na lang tayo sa reform. Diba? Nandyan na rin lang. And if you think of the consequences, lalo ngayon, ang laki ng kulungan do sa Payatas ba ito? Kung mag-iisip tayo ng konting kalokohan, isipin na lang, i-project na natin sarili natin na naandun tayo nakadilaw. Yun na lang isipin natin, siguro magre-reform tayo. Di ba, Commissioner? Yeah. Opo, Mr. Chair. Yeah. Before you sleep at night, imagine na lang sarili natin na naka-yellow uniform at naandun at kasama yung kumakain ng ginisang munggo. Kasi 100 pesos lang yung meal allowance. Yung mga ganun ba? Doon na lang tayo tumingin para kung meron tayong gagawin kalokohan, let's think not twice, not 3 times, but siguro 10 times. Makakatulong pa tayo sa bansa.